Magandang umaga po sa inyong lahat at advance Merry Christmas. Sana ay gising na gising kayo. May dalawang klase daw ang taong nagsisimbang gabi sa madaling araw. Isa yung bata na mukhang matanda na. Pangalawa, yung matanda na mukhang bata. Ayan, tignan mo yung katabi mo. Ano siya? Anong mukhang meron siya? Siya ba yung bata? Na mukhang matanda na? O yung matanda na mukhang bata? Alam niyo po, isa sa pinakamamahaling mga negosyo ngayon ay yung pagpabata. Kasi lahat tayo ayaw tumanda. Ito yung parang, sinong matutuwa pag sasabihin ka, "Ay, ang tanda-tanda na ng mukha mo." Sinong matutuwa pag sasabihin sa'yo, "Ba't tumanda ka ng ganyan?" Huwag kayong mahiya pag kayo'y tumatanda. Akala natin, ang pagpapala ay nasa mga bata lamang. Akala natin, ang mga kabataan, sila lamang ang pag-asa ng bayan. Totoo naman yun, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. But it does not erase the fact that kahit ikaw ay matanda na, pag-asa ka pa rin. And we don't realize na kahit tayo matanda na, the best is yet to come. Akala ninyo, nakita nyo na lahat? Akala ninyo, na-memorize nyo na lahat? Akala ninyo, wala na kayong gagawin kundi mag-aantay na lang kayo kung kailan kayo tatawagin ng Diyos? No. We don't realize that still a lot of miracles we have not seen. And so, old age is not a curse. Actually, it is a blessing. It is filled with hope if only may isang kondisyon. Ang tunay na nagpapabata ay katapatan sa Diyos. Faithfulness to God. And we realize these are the qualities of couples in the readings of today. Sa unang pagbasa, may dalawang mag-asawa, hindi binayaan ng anak, pero dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, nagdalang tao pa rin sila. Naramdaman pa rin nila na sila'y batang-bata at nagkaroon ng supling. In the gospel of today, very clearly, may mag-asawa. Si Zacarias, ng ibig sabihin ng Zacarias, God remembers, naaalala ng Diyos. Pero it becomes a kind of irony sapagkat ang tanda-tanda na niya, tila baga hindi naaalala ng Diyos ang kanyang mga dasal. At meron ding yung kanyang asawa ni si Elizabeth, ang ibig sabihin ng Elizabeth ay nag-uumapaw ang Diyos. Pero tila bagang irony din ito sapagkat paano mag-uumapaw ang Diyos kay Elizabeth na isang baog, walang anak, walang bunga, paano mag-uumapaw ang Diyos? Pero sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth, tandaan ninyo, pwede sana na sa simula pa lang, dahil alam na ni Zacarias, huminto na siyang magdasal. Pwede sana na hiniwalayan na ni Zacarias si Elizabeth. Pero hindi niya hiniwalayan, nagdasal pa rin siya na magkaroon ng anak. At naging tapat siya sa Diyos. Imagine that faith of Zechariah. Alam na niyang baog yung kanyang asawa. Kung ang gugustuhin lang pala niya ay magkaroon ng anak, dapat hiniwala na yan niya at nagkaroon ng asawa nung bata pa sila. Pero hindi. Alam na niyang baog yung kanyang asawa, nagdarasal pa rin siya na magkakaroon ng anak at hindi niya hiniwalayan yung kanyang asawa. At yun ang nagpabata sa kanya. Hanggang sa nung advance in age, ibig sabihin, mga 60. Sino ang mga more than 60 ngayon dito? Ibig sabihin,
Advance na tayo, advance na kayo. Wala na. Nasa takip silim na. Nag-aantay na lang. At marahil si Zacarias, hindi huminto na siyang magdasal. Anyway, hindi ko na rin hiniwalayan ang aking asawa. Paninindigan ko na lang ito. 60 years old na kami. Hindi lamang baog yung asawa ko. Matanda na siya. At hindi na ako magdadasal tungkol sa amin. At a time na huminto na siguro siyang magdasal. At a time na hindi lang baog yung kanyang asawa, kundi nag-menopause na. At a time that prayers are not expected to be answered anymore. At that time, nagkaroon ng drolats. You know what that drolats means? Yung palabunutan. There were about 18 to 20,000 priests. And only one is allowed to enter a year doon sa Holy of Holies. Ibig sabihin, may mga pari talaga na sa buong buhay nila, hindi man nila naranasan na mag-offer doon sa Holy of Holies. At sa kanyang katandaan, at hindi na nag-e-expect si Zacarias, nabunot siya. Can you imagine? Nabunot siya. Patanda na siya. Nabunot siya. Ni hindi rin siguro sumagi sa kanyang isip na ito na yung pagkakataon. Pero nung nabunot siya, pagpasok niya sa Holy of Holies, hindi lamang yung ordinary rite ang nangyari, pero nagpakita sa kanya ang anghel. At nung nagpakita sa kanya ang anghel, sabi niya, magalak ka Zacarias sapagkat dininig na ng Diyos ang iyong dasal. Magkakaanak si Elizabeth. At marahil ang una niyang ginawa, tumawa siya at hindi naniwala. Ano to, joke? Hindi na ako nagdarasal. Matanda ng asawa ko. Baog na. And so dahil hindi naniwala si Zacarias, pinatahimik siya ng Diyos at naging pipi siya. And oftentimes, this is what happens in our life. It is at a certain point in our life when we don't pray anymore. When we don't expect anything anymore from God, that God surprises us. Grabe ang timing ng Diyos. At that point, yung mga taong nasa labas, nag-aantay, bakit kaya ang tagal-tagal ni Zacarias na mag-offer? Sobrang dibdiban naman yung kanyang pagdarasal. And then when Zacarias moved out from the Holy of Holies, hindi na siya makapagsalita. At doon, na-realize ng mga tao, may pangitain, may niluluto ang Diyos. Sa pagsilang ni Juan Bautista, miraculously, magkakaroon ng mas malaking milagro at mamamangha na lang tayo. Sa mga pagkakataon siguro na pagod na tayo, na hindi na tayo makagising ng umaga sa madaling araw, sa mga pagkakataon na pagod na tayong magdasal, maging tapat ka lang sa Diyos. At alam ng Diyos ang hinaing ng iyong puso. Sa ating katandahan, look forward for how God would answer our prayers or how Jesus and Christmas becomes the answer to our prayer. Nakakatuwa po kasi kahapon, ako po ay nagmisa sa mga retired at mga sick na mga madre sa RBM. Retired na. So, ang simbang gabi nila, 5:30. So, medyo mas late. So, tuwang-tuwa ako kasi hindi ako maagang nagising. Pagdating ko po doon, kanya imagine yung mga retired, I was expecting na natutulog kasi karamihan naman, pasensya na po ha, tabi-tabi lang po, karamihan po sa mga matatanda na nagsisimba, or may mga matatanda na nagsisimba na dahil hindi na sila makatulog, magsimbang gabi na lang kasi hindi rin naman ako makatulog. Totoo ba yun? Pagdating sa simbahan, pag nagsomili na yung pare, ayan, oras na ng tulugan. So, pagdating ko kahapon, medyo
handap-handap na yung mga sister. Pagkatapos naalala ko, sabi ko sa kanya, ginising ko sa sila sa pamagitan ng pagsasaad siguro ng, sabi nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sabi ko, hindi. Totoo yun, pero may kulang. That is only a half-truth. Ang mga matatanda, gaya ninyo, ang pag-asa ng bayan. The best is yet to come. And so I started to sing. May kanta na na marahil, malamang, hindi na alam ng mga batang ito. Pero ramdam na ramdam ko, yung mga may nakakaalam, awitin nyo nga, kasi nagpapaalala sa atin ng ating mga edad. Yung bata ako, laging kinakanta ito sa caroling. Ang unang lyrics ay sabi ay, soft, soft as the voice of an angel. Alam nyo? Breathing a lesson unheard. Yung mga hindi kumakantang matatanda, huwag kayong magsinungaling sa edad ninyo. Oh, with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Ang pinaka, wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow after the darkness is gone. Whispering hope, oh how well come thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. You can just imagine the heart of Zechariah and Elizabeth, of Manoah and his wife. In the darkest part of their life comes the fulfillment of a beautiful promise. That is what we are celebrating at a time when we don't expect prayers to be answered. Then God surprises us with John and eventually with Jesus. Christmas is a time of God fulfilling His promise. Even in our old age, Christmas is a time to rejoice sapagkat totoo na si Zechariah, God remembers again. Sapagkat totoo na si Elizabeth is a representative, ang mukha ng nag-uumapaw na Diyos. Ang mag-asawang ito, ang mukha ng pag-asa. Amen.